kapag hindi naging totoo yan. Ha? Sige, Arjeline, ikaw naman. Papawi si Arjeline. Parang palayo ka ng palayo, Johan. Napunta sa mundo. Mahal, sabi nila, kapag nakita mo na ang tamang tao, mararamdaman mo na lang na wala ka ng kailangang patunayan. Hindi ko yun naiintindihan noon, hanggang sa dumating ka. Bago kita nakilala, dumaan ako sa relasyong puno ng takot, pagdududa, at sakit. Dumating ako sa puntong tinanong ko ang sarili ko kung mahirap na talaga akong mahalin. Minsan, naiisip ko na baka may mali sa akin, baka hindi ako sapat, baka hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban araw-araw. Maraming gabing umiiyak ako habang nagdarasal. Tinatanong ko ang Diyos kung kailan niya ipapadala ang lalaking para sa akin. May mga panahong nawalan ako ng pag-asa at akala ko baka hindi na talaga ako magkakaroon ng masayang ending. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit kailangan kong maghintay. Kasi hinihintay pala kita. Salamat, mahal. Dahil tinanggap mo ako ng buong buo. Hindi mo lang minahal ang babaeng nakilala mo ngayon. Tinanggap mo rin ang mga nakaraan ko, ang mga sugat ko, ang mga takot ko, at ang mga bahagi ng buhay ko na minsan kong inisip na baka maging dahilan para iwan ako ng isang tao. Hindi mo ako hinusgahan. Hindi mo ginawang laban ang nakaraan ko. Sa halip, ginawa mo itong dahilan para mas mahalin at mas maintindihan mo ako. Salamat din dahil hindi lang ako ang mahal mo. Minahal mo rin ang mga taong mahal ko. Tinanggap mo ang pamilya ko bilang pamilya mo rin. At higit sa lahat, minahal mo ang anak natin ng buong puso. Bilang isang babae at isang ina, wala nang masihigit pa sa kapayapa ang maramdamang ligtas at mahal ang anak ko sa piling ng lalaking pinili kong makasama habang buhay. Sa piling mo ko unang naranasan ang tunay na peace of mind. Hindi ko kailangan mag-overthink kung mahal mo pa ba ako. Hindi ko kailangan matakot na baka isang araw pipiliin mo umalis. Hindi ko kailangan magduda sa halaga ko dahil araw-araw may itong pinaparamdam sa akin. May mga gabing hindi mo alam. Kapag mahimbing ang tulog mo, tahimik lang kitang tinitigan. Pinagmamasdan ko ang mukha mo at kinakausap ko si Papa Jesus. Sinasabi ko sa Kanya, Lord, bakit mo ako binigyan ng ganitong klaseng lalaki? Napakabait mo, napakaunawain mo, at higit sa lahat, isang lalaking may emotional intelligence. Marunong kang makiramdam kahit hindi ko pa sinasabi ang nararamdaman ko. Marunong kang makinig, marunong kang umintindi, marunong kang magkusang tumulong, marunong kang magpakumbaba kapag may hindi tayo pagkakaunawaan. Hindi mo pinaramdam na mag-isa ako sa bawat laban ng buhay. Minsan napatanong ako sa sarili ko, Lord, deserve ko ba talaga ang ganitong klaseng pagmamahal? At sa totoo lang, napapaiyak na lang ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Sobrang swerte ko sa iyo. May isa pa akong gustong ikwento, pero
Pangalawa, ang uniforme ng trabahong pinapangarap ko. At pangatlo, ang puting wedding gown sa araw ng kasal ko. Dahil napakahalaga ng pangarap na iyon sa akin, nangako ako sa sarili ko na hindi muna ako dadalo sa kahit anong kasal. Alam mo yun kasi pag nagja-jogging tayo, may nakikita tayo kinakasal. Sinasabi ko, ayoko tumingin kasi gusto ko yung unang ma-witness na kasal ko ay yung kasal ko. Habang lumilipas ang panahon at tumaran ako sa iba't ibang pagsubok, akala ko hindi na mangyayari ang pangarap na iyon. Akala ko hindi ko na mararanasang isuot ang puting gown. Akala ko wala nang lalaking maghihintay sa akin sa dulo ng aisle. Pero mali ako. Dahil ngayon, suot ko na ang puting gown na matagal ko ipinagdasal. At ikaw ang lalaking naghihintay sa akin sa dulo ng aisle. Hindi mo lang tinupad ang pangarap kong makasal. Tinupad mo rin ang pangarap kong mahalin ng tama. Ngayon, sa harap ng Diyos at lahat ng taong mahal natin, ipinapangako ko sa iyo, pipiliin kita araw-araw, aalagaan kita sa bawat yugto ng buhay natin. Kapag masaya ka, makikitawa ako sa iyo. Kapag pagod ka, magiging pahinga mo ko. Kapag nanghihina ka, hahawakan ko ang kamay mo at ipapaalala kong hindi mo kailangan lumaban ng mag-isa. Pangako kong aalagaan kita, mamahalin kita, at ipagdarasal kita habang buhay. Aalagaan ko ang anak natin na mahal mo, at kayo'y pagkakaloob pa sa atin ng Diyos ang mas maraming pang anak. Pangako kong bubuuhin natin ang isang tahanang puno ng pagmamahalan, respeto, kawalan, kapayapaan at pananampalataya sa Kanya. At sa bawat araw nagigising ako sa tabi mo, hindi ako magsasawang magpasalamat sa Diyos. Dahil ang dating babaeng halos sumuko na sa pag-ibig, ngayon ay kinasal na sa lalaking higit pa sa lahat ng ipinagdadasal niya. Maraming salamat, mahal. Salamat sa pagtanggap sa nakaraan ko. Salamat sa pagmamahal sa mga taong mahal ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng kapayapaan. Salamat sa pagpili sa akin araw-araw. At salamat dahil ikaw ang lalaking pinadala ng Diyos para ipakilala sa akin na ang paghihintay ay laging may magandang dahilan. Mahal na mahal kita, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi sa bawat araw ng natitirang buhay ko. I love you, mahal. Eh, palakpakan po natin. Napakaganda naman ang mensahe nila sa isa't isa. Okay? So, for sure, meron